Okay, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang tanghali po dito sa aming bayan, Pilipinas. Sa iba't ibang uri ng dako, ano man kung hapon man o gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat o magandang hapon po sa inyo lahat. Pero dito sa aming bansang Pilipinas ay 1:30 po ng hapon. Okay po, God bless po sa lahat. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat man po yung subscription, kahit yung like na lang po. At comment sa baba. Sobrang na-appreciate ko na po yan. Thank you at God bless po sa inyo lahat. Salamat sa nakaka-appreciate ng aking mga ginagawa. Okay? Naku, yung aso. Magamat meron pang-abot pa rin yan eh. Okay, sige. Gawan lang natin ang reaction at opinion yung nangyaring hearing sa Davao na pinangunahan ng ating Senador Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla, Bongo na huli na dumating pero nakahabol, di ba? Yung ibang mga kasama doon na nakalista doon, hindi nakarating. Sa Jaime Marcos, di ba? Tolentino o Pimentel, hindi nakarating. Pero bigyan lang natin ng counting reaction yun. Mga opinion lang natin po ha. Base doon lang sa ating napanood. Okay? Yung naganap na hearing po kahapon, okay naman. Napaka-behave ng ating General Torre, di ba? Nicanor Torre, napaka-behave naman kasi siyempre, karap niya mga senador, di ba? Pero napansin natin doon mga kapatid, na-deliver naman ng both side yung kaganapan kung paano nangyari, di ba? Yung sinasabing paglabag sa mga karapatang pantao, nandun yun talaga. Kita naman doon sa side ng TOGC, pero palilitawin din talaga dito sa side ng mga PNP personnel o sa pangunguna ni General Torres, yung mga bagay. Kaya lang, yung nakita ko, napansin ko doon, yung como, siyempre, kaya naman ni Pastor Kibulo yung tinatawag na jacuzzi. Bilyonaryo yan eh. Kumbaga, ang napansin ko doon, yun nga, parang nag-create siya ng kwan. Yung tinatawag na likhang isip niya lang. Doon, base doon sa bawat nakita niya. Ni Gerald Nicanor Torres, base doon sa nakita niya sa mga kwarto, di ba? Napansin ko, nakita niya yung mga presentation niya nung kwan niya. Parang may kasamang kwan eh, di ba? Hindi siya talaga parang naglilikha lang siya ng kwan, naglilikha lang siya ng sarili niyang opinion kasi base lang doon. Wala naman siyang nakita na ebidensya na may nangyayaring pang-aabuso sa mga kababayan kasi picture lang naman po yun, picture nila, na picture lang nila yung mga bawat kwarto. Pero ang pinalalabas nila, di ba, na mayroong ganitong klase, yung ganyan may jacuzzi, hello, siyempre kaya naman ko yan. Pero wag, kumbaga nagkuwang ka eh. Sabi nga ng Senator Bato, ginagawan mo lang sarili mong impression. Pero yung may sinabi siya sa isang parte na talagang nagbibigay ka ng isang bagay na wala kang nakitang, di ba, pruweba. Bagamat yung mga kwarto-kwarto, yung mga tinatawag yung tupi ng kumot, hindi siya irrelevant kumbaga tawagin natin yan, di ba? Hindi siya pwedeng sabihin mayroon kang ideya sa mga ganong situation. Mababaw po yun eh, mga ganon. Pero siyempre bilang presentation ng PNP, di ba? Both side naman nagrespetuhan. Pero ang napansin ko lang ng mga kapatid, yung sa part ng KOJC, siyempre, blow by blow yung nangyari sa kanila, bagamat picture o mga gano'n. Tapos yun nga, na-establish ng KOJC sa pangunguna ng kanilang pamunuan ng KOJC, at ng abogadong Atty. Torion, na-establish nila doon yung challenge ni General Torre na patunayan yung, di ba? Aligasyon daw ni Atty. Torion yung bagay na paghuhukay. Nandun, naipakita sa sambayan Pilipino na totoong naghukay sila. Di ba? Kasi bago lang yung semento, ganun nga. Na-prove, di ba? I-prove daw ni Atty. Torion. Tapos, gaya nga lang, nagsinungaling siya, si General Torre, doon sa press conference ng PNP na ipinalabas na nakita natin sa ABS-CBN, di ba? Na, aligasyon lang, di ba? I-prove daw ni Atty. Torion. Kaso ngayon, napatunayan na nagukay kayo. Kaso hindi siya pwede i-contempt ni Senador Bato de la Rosa. Bakit? Doon siya nagsinungaling sa FreshCon. Pero kung time na nasabi niya doon sa mismong hearing ng kwanyo, pwede siya i-contempt na nagsisinungaling. Kasi under oath siya doon eh. Pero dangan nga lang, sa bandang huli, umiba na yung ihip ng hangin. Inamin niya na.
Di ba? Pero ang ating napansin doon, nasaan pa yung kwan mo? Dignidad doon. Di ba? Nasaan na yung credibilidad mo bilang general, bilang nangunguna dyan sa Davao na kwan, leader ng PNP dyan sa sa Davao na nangyayari dyan, mabigat po yun. Bilang general, may sinabi ka na aligasyon lang or patunayan mo, pero napatunayan, nasaan, di ba? Tapos isa pa doon sa napansin natin, yung sabi niya nga, di ba, ni General Torre, yung buti ka mo, di ba, ito, sinabi niya to buti ka mo, sabi niya, makapal ang balat ko. Kasi kinunya nga po yung itim niya daw, yung kulay niya, tapos tinatawag siya diwata. Buti ka mo, sabi niya, makapal ang balat ko. Sanay na ako sa mga ganung pagmumura, minumura ako na minumura. Iyon ang napansin ko mga kapatid, tingnan mo, makapal ang balat. Diba? Yung balat natin, lahat yan, hanggang mukha natin, hanggang pababa, may balat tayo. Ibig sabihin, makapal ang mukha niya. Kaya sa mga bagay na ganyan, wala na po tayong asahan dun Bakit? Makapal nga po yung balat niya. Diba? Kaya yung panawagan ng KOGC at saka regarding doon sa mga senador din na panawagan na yung bagay na umalis sila doon, hindi na mangyari yun. Gagawat kasi napasubo na po yan Sinabi nga Senador De La Rosa, napasubo lang Pero di ba? Kumbaga, hindi talaga itutuloy na nila Pero yung tinatawag niya makapal ang balat, kasama na yung mukha, may balat yung mukha, di ba? Kaya sa kapal ng balat niya, ng mukha niya, hindi na po talaga kukuha niyan. Imagine mo, na-prove ng abogado ng KOJC at saka ng mga membro ng KOJC sa pangunguna ng kanilang kwan, na-prove na talaga nagukay sila, pero nandun, taas noo pa rin. Diba? Kasi nungalingan yung sinabi niya dun sa first conference niya na patunayan, aligasyon mo lang yan. O diba? O di, inahamon mo, patunayan mo. Nung mapatunayan, diba? Nag-iba na yung ihip, di ba? Nag-iba na yung ihip, iba na yung sinasabi, inamin na, di ba? Pero ibig sabihin, talagang plinano niya yon. O, nandun yung pagsisinungaling Di ba? Nandun yung pagsisinungaling ng isang general. Nagsisinungaling ka sa sambayan ng Pilipino. Ang sambayan ng Pilipino po, Mr. General Torre, ay siya nagpapasuldo sa iyo. Pero ginagawan mo ng kasinungalingan, di ba? Malinaw po yun, pagsisinungaling. First briefing ka pa sa, di ba? Tapos sasabihin mo, ganyan, aligasyon, hindi patunayan, sinachallenge, ganun mga gapanat po, nung mapatunayan. Yan. At saka ang tanong nito mga kapatid, bakit kailangan mong takpan ng mabilisan? Kung talagang yun ay bahagi ng operation nyo. O di ba? Napansin nyo mga kapatid, bakit kailangan nilang takpan? O gawa ng paraan para wag makita? Niligaw pa nga nila yung mga pulis Nilagyan ng mga patong-patong ng kahoy Tapos kinordo ng kulay dilaw doon. Di doon akala ng mga doon naghukay. Yung pala, yung mga pinagtabunan ng kahoy, doon pala. Di ba? Isang bahagi na panglilin lang po sa sambayan ng Pilipino yun. Di ba? Paglilin lang po yun O di ba? Malinaw po yun. Bilang general ka. Taong bayan nagpapasahod sa iyo, pero nililing lang mo sa sambayan ng Pilipino. Lumilitaw ang pagkakasinungaling mo, pero meron ka pa rin lakas ng mukha. Nagpa-interview ka pa nga, di ba? After nung labas, di ba? Okay naman po yun. Pero napansin niyo mga kapatid, base doon sa kanyang interview, di ba? Minention niya si MJ, di ba? Ng SMNI. Justice for Convoy, di ba? Paano niya, sabi niya, paano mo masasabi na hinihingian niyo ng justice si Kibuloy? Dapat, di ba, first step na ginagawa nyo, humarap sa husgado at igalang yung husgado. Doon tayo, di ba, igalang daw ang korte. Bakit? Ito ang tanong ko. Nung maglabas ng TPO, yung Davao Court, iginalang nyo ba? Kung iyan ay susundan natin, na statement mo, igalang. Doon tayo sa korte. Dahil sa korte lang, di ba? Ba't nang maglabas ng korte, iginalang nyo ba? Sinunod nyo ba yung utos ng temporary protection order ng TPO, o TPO ng Davao Court? Hindi naman nyo sinunod, di ba? May barricade pa rin po kayo. Ibig sabihin, nilalabag, kumbaga hindi rin yung kinikilala ang batas o ang korte na nagbigay ng order, di ba? Balak nyo pa nga i-demanda, sabi ni Ika, di ba? Demanda yung judge na naglabas ng TPO, di ba? Balak nyo demanda yun. Ang napansin natin doon mga kapatid, clear na clear talagang sinungaling. Iyon ang establish talaga natin Kasi sinungaling siya, nagpa-press conference siya.
na mga media ang nagkuhan dyan. Ang laking kasinungalingan nun eh. After nun, nung pagdating sa Davao hearing eh, di ba? Inamin niya na. Totoo pala. Ibig sabihin, for the first talagang plan, talagang gusto nilang hukayin. Pero bakit nagsisinungaling siya doon sa party na yon? Hindi nga lang siya makondem kasi doon siya nagsinungaling sa press conference, hindi doon sa hearing ng Senate hearing ni Senator Bato na pinangungunahan, di ba? Hindi siya makondem. Bakit? Eh, hindi naman siya doon inamin niya na, di ba? O, paano siya i-condemn, di ba? Oh, doon na natin napansin na na-prove ni Atty. Torion yung challenge sa kanya na totoong naghuhukay. Ayun, nakita na nga po, di ba? Ang akin doon, nasaan pa yung mukha mo iharap mo sa yung dignidad mo, di ba? Nasaan pa? Di ba? Bilang general. Di ba? Nililiko mo yung batas eh. Binabaluktot mo, di ba? O kaya sinasabi mo, ganito, hindi naman namin ginagawa. Yung pala ginawa nyo. Paano masasabi nyo po yan? Nasaan pa yung dignidad mo dyan? Diba? O, yun ang ating mga dapat napansin, di ba? Tapos yun nga, base doon sa sinabi niya na kahit pinakiusapan siya tungkol sa mga bata, di ba? Nakakalungkot mga kapatid, tingnan mga kapatid ha. Mga bata yun, mga nag-aaral. Panambahan nila yun, kapilya ni katedral nila yun. Hindi nila ginalang, di ba? Hindi ginalang yun sa parte kasi nga, ganun nga, mayroon silang parte na talagang nilalabag nila ang batas. Yung pagsasamba, yung sa pagsasamba nila, hindi na nila nagagawa yung ganon sitwasyon kasi nga, pinipigilan sila, di ba? O, pinipigilan sila sa pagsamba nila. Ay, di ba? May Bill of Rights, di ba? Na tinatawag, malayang pagsamba. Separation of power of state, di ba? Ang pagsamba, hindi dapat pinipigilan yan kasi iyay bahagi ng ating kuwan para sumunod tayo sa batas, di ba? Batas yan eh, di ba? Batas yan. Dapat sinusundan natin yung batas. Huwag natin labagin yung batas kasi doon lang tayo nakapaloob sa batas. Di ba? Ang batas dapat hindi niyuyurakan. Yung karapatan ng bawat Pilipino, dapat hindi natin niyuyurakan. Iginagalang natin yung batas. Kaso, kayo nagpapatupad ng batas pero kayo ang higit na naglumalabag sa batas. Yun lang pa masasabi ko mga kapatid. Kaya sana, makita natin, di ba? Ang kawawa dito yung mga bata, hindi na makapag-aral. O, yung sumasamba niyan, nasaan na yung karapatan nila? Tapos continuous daw, hindi daw sila aalis. Nasaan ang katarungan, di ba? Isa lang hinahanap nila. Ang hinahanap nila, o 5 sila, o hinahanap. Pero bakit madadama yung mga walang kinalaman doon sa party na yun? Yun lang naman ang point ko eh. Bakit kaya madamay sila? Hindi naman sila kasama doon sa warrant of arrest. Ganun lang mga kapatid. Ibig sabihin, niyuyurakan din. Lapastangan po talaga sa karapatan ng mamamayan, yung pagsamba. Karapatan nila yun, sumamba sila dyan. Pero nilalapastangan. Tingnan mo, walang gana po, di ba? Inaalagaan. Katedral nila yan. Pero sinalaulan nila. Kung ano-ano mga pinagbabaklas, di ba? May paggalang pa po ba yun? Wala po yung paggalang. Bakit? Kasi nga, sila ang batas. Batas na sila rin, yung batas na ginawa, sila rin yung yumuyurak sa batas. Yun ang hindi maganda dun. Diba? Kaya dapat, diba, sa bawat ginagawa ng alagad ng batas, ayon naman sa batas. O sige, sabi niya, sumunod daw sa batas sa korte. Ang tanong, nung maglabas ng TPO, sumunod ho ba kayo? Di naman. Gusto nyo, kayo lang diba? Ganun lang. Tapos, sasabihin nyo, sa korte, bakit ang tanong ito? Wala na bang karapatan siyang umapila? Bilang mamamayan ng Pilipino, wala na ba siyang karapatan umapila sa korte kung ano ba man yung kanyang nilabas na order o warrant, di ba? Kailangan mong umapila. Questionin mo yan kung totoo, di ba? Karapatan mo yun. Pero hindi na sila nabigyan ng pagkakataon. Ayan, niransak na yung kanilang kuwan, di ba? Hindi tayo kumakampi sa kuwan, lagi ko inuulit, hindi tayo kumakampi sa may warrant o arrest. Ang ating lampo, yung mga walang kinalaman at walang kaugnayan dyan sa ginagawa nyo, huwag madamay. Yung pag-aaral ng mga bata, yung pagsamba nila sa paglilingkod nila. Iba yung, sige, subukan nyo sa Muslim yan kung makalabas pa kayo. Nagagawa yan kasi unang-una, mga behave o mga babait yung mga yan. Pero try nyo, sabi nga ni Atty. Try nyo, subukan nyo sa mga Muslim yan. Kung magagawa nyo yan, na pigilin ng kanilang ginagawang pagsamba sa kanilang, di ba? Sa kanilang sambahan. Tingnan ko lang, sabi niya. Di ba? Ganun lang mga kapatid. Bakit? Kaya lang kasi nila eh. Diba? Kaya lang nila. Yun lang mga kapatid, sana nabigyan natin ng pansin at nabigyan natin magandang pangunawa
Sana magkasundo sa bawat party. Yung karapatan lang naman ang ating pinaglalaban eh. Karapatan na makapag-aral, karapatan na sumamba. Yun lang naman ating tinatawagan ng pansin. Kung mayroon kayong dapat na ipatupad na batas o warrant, ipatupad nyo po karapatan kasi kayo po ay mga alagad ng batas. Pero yung mga hindi nararapat at hindi naman kasama doon sa warrant na yan at hindi naman damay doon sa binabang warrant na yan, huwag nyo naman idamay. Ano ba? Kasi ang lagi nasasabi natin, collateral damage, laging damay doon. Hindi po, huwag naman ganun. Huwag naman pong ganun. Mayroon tayo kanyang karapatan. Igalang natin ang Bill of Rights. Rule of law. Diba? Ipakita natin yan. Bakit? Bakit ginawa pa yung batas na yan kung hindi naman natin susundin? Ipakita natin na tama ang ginagawa nyo. Pag mali, sana naman. Huwag naman abusuhin. Okay mga kapatid? Sana nabigyan natin ng pagkakataon at sana mabigyan na rin natin ng opinion ang bawat isa. Iginagalang natin ang bawat party sa PNP, ginagalang natin yung KOJC. Pero higit nilang dapat igalang kasi sambahan nila yun. May mga bata nag-aaral doon. Isasakripisyo ba yung pag-aaral ng mga bata na hindi na makapag-aral? Hindi na makasamba sila sa kanilang mga tungkulin sa paglilingkod sa Diyos? Huwag naman po ganun. Salamat po at God bless sana. Lagi dating sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po. At ingat po tayong lagi lahat. God bless sa lahat. At salamat sa mga nakaka-appreciate. Thank you po.